yung tubig baha na may mud. Actually, pwede. Talaga. Oo. Magandang tanghali mga kabisdak. Grabe talaga yung pinsala ng bagyong Tinyo. Tapos meron pang bagyong Uwan. Napakalakas na bagyo itong bagyong Uwan. Parang kalintulad po yan ng bagyong Ulysses na tumama po sa ating bansa. Grabe, dito mo makikita yung mga may storm surge, no, may daluyong at parang naliliit na tsunami na tumatama sa Bicol region, Camarines Sur, sa Catanduanes, matindi pati po sa Metro Manila, naramdaman po natin yung malakas na bagyo. Pero nakakalungkot nga sa kabila ng pananalasa ng Super Typhoon Tinyo Uwan, itong mga nahinayupak na sa Palacio de Polvoron, ang kakapal ng muka, napaka-insensitive, nakuha pa ni Lisa Marcos magparty-party sa kasagsagan ng bagyo. Ano bang klaseng mga impaktong ito meron ngayon dito sa ating bansa? Kaya minamalas po tayo Pinaparusahan po tayo ng kalikasan at ng Panginoon dahil yung mga nakaupo sa palasyo ay napaka-insensitive na para bang hindi sila apektado ng mga malalakas na bagyo. Samantala, hindi naman talaga sila maapektuhan dahil magaganda ang kanilang buhay. Ang apektado po dito yung mga ordinaryong mga Pilipino na nagbabayad ng tax, nagbabayad ng buwis para mapakain sa mga buhayang ito. Mga animal, wala kayong mga puso. Bakit nagawa ninyo ito? Net 25, binanatan din si Bongbong Marcos dahil hanggang ngayon, wala pa rin naipakulong na mga buhaya. Pati pinsan niya, malaya pa rin lumalangoy sa baha ang animal na buhaya. Anak ng kagwang kayo. O ito, kung sila nagparty-party sa kalagitnaan ng Super Typhoon Tinyo at Uwan, aba nagago, DSWD ni Bongbong Marcos, yung mga evacuees, tubig, baha ang ipapainom, anak kayo ng kagwang, sarap ninyo pag sindihan ng kandila. Ito na po yung nakakalungkot po ngayon Ang sarap ng buhay ng mga buhaya, pero yung mga naapektuhan ng bagyo, hinahayaan lang ng mga kumag na ito. Sa mga gusto pong magpaabot ng kanilang tulong, na makasigurado po kayo na makakarating at hindi kukurakutin ng mga buhaya, nandyan po sa SMNI Foundation ang kanilang mga numero. Pwede po kayong mag-GCash po yan dahil sure na sure po tayo ang tulong ng SMNI Foundation, hindi yan tinipid. Ayan po ang ating maaasahan dyan. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell. At lagi po kayo para lagi po tayong updated. Kayo mga trolls, kutsari na mag-subscribe kayo, sarap ninyo sampalin baliktaran At supportan po natin ang Berada Aguila YouTube channel. Ang programa po natin live kung gusto niyo po akong mapanood ng live sa Berada Aguila po tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3:30 ng hapon. Unahin na po natin mga kababayan ko itong tungkol sa bagyo. Itong party-party ng mga hinayupak na ito. Nakakalungkot po dahil grabe daming bagyo po. Super typhoon po yung dumaan sa ating bansa. Pero yung mga animal, nagparty-party. Super typhoon. Yan ang nakakalungkot po riyan. Dahil nagbisto lang, wala pong pakiramdam itong mga nasa palasyo. Wala kaming pakialam kung bagyuhin kayo, malunod kayo sa baha, mamatay kayo sa baha. Basta kami masaya. Ay, yan ang mahirap dyan. Ito marami pong nagre-react dito sa ginawa ni Lisa Marcos alias Baki. Sa kasagsagan ng bagyo, animal, tingnan mo, mga baha na, di ba? Ito, I think, nasa Bicol siguro to. Tama? Ayan. Baha yan, Lumalangoy na po ang mga Pilipino sa baha. Hindi na po naintindihan ng mga napiktuhan, ng mga malalakas na bagyo, ang kanilang gagawin. Lumalangoy, Ang mga Pilipino ay nagbabayad ng tamang buwis. Pero ito po yung sinapit. Kapabayaan ito ng gobyernong Marcos. Pero yung mga buhaya, ang sarap ng buhay nila. At ang nakakainis, talagang pinupost pa nila sa kanilang mga wall. Alam niyo po, Madam Lisa Marcos, napaka-insensitive mo. Dapat ikaw yung magiging ehemplo. Ikaw yung mga mangunguna dyan. Mag-rescue sa mga nabaha, sa mga naanod, mga namatay. Diba kasama ka sa Philippine Coast Guard Pero bakit? Nakuha mo pang magparty-party. Ganito po kagago tayo dito kung hindi tayo magre-react. Hayaan lang pala natin itong si Lisa Marcos na magparty-party habang ang mga Pilipino ay binabaha. Alam po ninyo, nakuha pang mag-launch itong si Lisa ng kanyang libro daw, Philippine First Ladies Portraits. Book launch, ano pinaportrait mo? Anak ng kaguwang Tuesday, November 6. Sa Golden Birds, utang ina mansion, San Miguel, Manila, sa Malacanang. Yan po ay kasagsagan ng bagyong Tinyo. Na dapat yung ginagawa ninyo, yung ginastos nyo dyan, ay ginastos nyo na lang sa mga nasalanta.
ng bagyo. At doon nyo na lang ibinuhos. Animal na libro na yan, ano bang nakalagay dyan? Paano bumudlat yung mata? Parang ganon? May pakinabang ba ang taong bayan dyan? Magkano ba? Ilang milyon bang ginagastos ninyo dyan sa mga pagkain, sa carpet? Mga bayad ho ninyo. Hindi nyo naman pera ginastos nyo dyan. Pera ho yan ang taong bayan. Yan yung masakit eh, para sa akin eh. Yung iba namatayan na. Yung iba nang umiiyak na. Sini-CPR na. Dahil nire-revive yung buhay. Yung mga lulo, inanod ng daluyong. Nakita ko, I think, sa Catanduanes pa. Yung mga tulay sa Kabikulan, bumabagsak na. Pero itong mga to, ang kakapal ng mga mukha nagparti-parti. Ngayon, baka sabihin na naman nila na mga bubunistang tanganista, mga inggit kayo. Inggit? Hindi kami naiinggit. Ang amin dito, kayo po ay nakatira sa palasyo, sa Malacanang. Umaasa ang taong bayan sa inyo. Hindi nyo pera yan eh. Pera yan ng taong bayan. Ibigay nyo sa taong bayan yung pera. Anong ginagawa nyo dito? Nagparti-parti. Ako, hindi ko pwedeng palampasin ito ng maraming Pilipino. Batikosin natin ng to the max. Saan ang hustisya nito? Nakuha pa rin nyo, maggaganyan, samantala yung iba nagugutom. Samantala yung iba nauuhaw, humihingi ng tulong. Putang ina ang Pilipino, sobrang taas na talaga ng pasensya natin kung ganoon. Hahayaan nyo na lang, pupuriin nyo pa. Ganun katindi. Tingnan mo, binibilatan lang tayo dito ni Liza Marcos. Talagang pinagmumukha pa niya. Pinupost pa talaga niya. Ito pa, Golden Birds Concert Series presents. Ayan. May concert pa. Ng November 7 pa. Anak ng kamote, no? Golden Birds Mansion. Nag-concert pa ang mga hinayupak. Ganong katindi sila. Yan ay kasagsagan ng bagyong Tenyo. Marami nagsiiyakan dyan. Marami ng buhay na wala. Marami ng gutom dyan. Marami ng nauuhaw. Putangin na, nag-concert pa kayo. Pera nyo. Ito po yung salamin ng kawalang hiyaan ng Marcos admin na ito. Na dapat ito maparusahan kayo. Sana po yung next president ay anuhin po ito, kasuhan si Liza, isama po ito sa reklamo. Hindi po ito papalampasin. Yan, PCSO, vocal as symbol. In symbol. Putang ina, mayroon pa kayong mga choir pala sa PCSO, no? Hindi PCSO vocal in symbol. Kayo PCSO kayo, imbis na gumastos kayo dyan sa luho ni Liza Marcos, ginastos nyo nang dapat sa mga binaa. Ganun po dapat. Pero ano po yung ginawa ho ninyo? Putang ina, ninanakawan na nga ho tayo, kinukurakutan na nga ho tayo, dumating pa yung mga dilubyo, hayan, masaya pa rin kayo, putang ina, ang buhay ninyo. Darating din yung gaba sa inyo, Madam Liza. Wala kayong puso. Ang puso ninyo nasa puwet, anak ng kamong. Binibilatan ng taong bayan, oh. Kung maraming nakapansin, oh, ito, pinustuloy, may video na nahagip. Liza Marcos versus Dilubyo. Ayan, oh. Ayan po yung party-party ni Liza Marcos sa kaliwa. Ayan naman po yung bagyo. Bagyong Tenyo, 4, 5, 6. Ayan naman din yung launch na Liza Marcos, November 6. Put. Tingnan mo naman, ang sarap ng buhay nila, nagkainan, pero yung mga Pilipino, lubog na po sa baha. Yung iba, oh, lubog na, may kuryente pa. Pero si Liza, kita mo, parang waterfalls po. Oh. Baha po yan, ha. Pumaragasa sa kabahayan. Pero si Liza Marcos, sarap ng buhay. Kasama yung mga alta presyon, anak ng kagwang. Oh, kaya. Nasisikmura ninyo yan? Nalulunok ba ninyo yung mga pagkain dyan? Oh, smile kayo, no? Pero yung mga tao dyan, bahang-baha na. Grabe ang tindi. Mantakin nyo yan, ha? Walang pakialam. Okay lang. Nagsaya kami. Malunod kayo sa baha. Mga hampas lupa. Ganun lang yung siguro sinasabi ni Liza Marcos dyan. Ang pait, no? Matatawa ka na lang sa galit dito eh. Kasi tikita mo naman yung nangyayari, dilubyo, bagyong Tenyo, tapos may kasunod pa na bagyong Uwan kagahapon. Pero itong si Liza Marcos, wala siyang pakialam dyan. Basta matuloy daw yung libro niya, Malonzo, tayo na sasarap ng pagkain nyo. Pero yung mga Pilipino, gutom na. Wala kaming pakialam sa'yo. Ganun po yung mga oligarkiya. Ganun talaga yung ugali ng mga alta. Wala po silang pakialam kung ano po yung naramdaman ng mga mahihirap at hinahayaan lang tayo. Ako sa akin, hindi naman sana tayo magre-react, hindi naman sana natin ito kumintuhan kung itong si Liza Marcos ay private citizen. Asawa man to ni Bongbong, presidente ng Republika ng Pilipinas, first lady man ito. Responsibilidad man sana nila ho ang mangunguna sa pagtulong, pamimigay ng relief goods sa mga nabaha. Eh ang problema ho, wala naman silang ganun. Wala silang ganun pag-uugali na ay tayo mangunguna. Kasi hindi sila sanay. Hindi ka sila sanay makipaghalubilo sa mga sa mga mahihirap eh. Tutulak ka nga pag nagsilpi ka, anak ng kagwang. Kaya yung kanilang pagkatao, lalabas talaga ng kusa.
Kahit anong pigil po nila, hindi makapagpigil. Tingnan mo kung matinong tao tong mga to, hindi sana i-postpone man lang sana yan. Postpone po na natin, bakit? Ang lakas po ng bagyo eh. At maraming napiktuhan, maraming namatay. Tapos tayo magparti-parti, mahiya naman tayo. Diba? Mahiya naman tayo. Sabi ni Bangag, mahiya naman kayo. Baka tayo po ang mahiya sa kanila kasi yung luho nila, kain na masarap. Baka malantala pa, anak ng kamote. Sa akin, hindi dapat ito papalampasin ng taong bayan. Dapat batikusin po ito, iparamdam sa kanila na, putang ina, hindi dapat ito ang panahon na magwalwal, hindi po dapat ito ang panahon ng magparti-parti. Ito po yung panahon na tumulong dapat. Yung pera ng bayan, parang awa nyo na, huwag nyo pong igastos. Huwag nyo pong iwaldas, huwag nyo pong iwalwal, huwag nyo gamitin sa parti-parti. Gamitin nyo po sa mga mahihirap, napiktado ng bagyong Super Typhoon Tinyo at Uwan. Sana ho ganun eh. Pero hindi ganun ang pagkatao nila. Wala sa bokabularyo nila yung simpatiya. Wala sa bokabularyo nila yung tipong gusto mong tumulong. Yung tipong wag, kasi mahihiya tayo. Wala silang hiya eh. Mga walang hiya. Ganun katindi. May kuryente pa yung nanay. Di ba magre-react dito ang taong bayan? Ako sa akin ito ay insulto sa mga Pilipinong nasalanta ng Super Typhoon. Insulto po ito sa mga namatay na umabot na po ng 224, I think. Ito bagyong Tinyo pa lang Nasawi sa bagyong Tinyo ay umakyat na po sa 224. So hindi pa po natin alam kung ano po yung nangyayari sa bagyong Uwan naman. Tingnan mo ngayon, ang gobyernong Marcos, wala po silang update kung ano na po ang damage ng bagyong Uwan. Hindi kagaya noon sa panahon ni Duterte, na talagang time to time ina-update po tayo, hindi po papayag si Tatay Digong na hindi po malaman ng maraming Pilipino ang epekto ng mga dilubyo. Pero ito ngayon, wala pong pakialam si Bongbong. Pero kahit kasi pupunta si Bongbong, hindi rin po yan pinapansin ng taong bayan, kagaya sa Sugbo. Puta, pahiya siya dun Kaya siguro, nasa isip siguro ng mga inayopak, huwag na tayo pumunta. Kasi hindi naman tayo pinapansin ng mga hampas lupa. Magparty-party na lang tayo. Ako wala akong pakialam magparty-party kayo, basta pera ninyo, gamitin ninyo. Huwag nyo pong gamitin yung pera ng mga nasalanta. Huwag nyo pong gamitin yung pera ng mga lumubog sa bahay. Yun yung dyan. Yun yung napakalaking issue. Ito, pinupost pa nila sa social media. Laking insulto, inayopak kayo. Ano kaya ang pakiramdam ng taong bayan? Alam niyo po, gusto kong galit ng todo, pero pinipigilan ko, baka ma-high blood ako dito kay Baki Ito tinapik po natin para malaman ng taong bayan na ganitong klaseng tao ang mga nakaupo dyan sa palasyo. Na kailangan po natin magising sa katotohanan at hindi po dapat ito tinutolerate. Naalala kong yung sa Nepal, First Lady ng Nepal, puta sinunog sa galit ng taong bayan dahil sa pangungurakot. Ito ay sobra-sobra na. Sobra-sobra na pang-insulto sa mga Pilipino. Hindi dapat ito pinapalampas. Kailangan batikusin ito ng batikusin. Kasi ako, bilang isang taxpayer, lahat naman tayo mga taxpayer, lahat tayo mga Pilipino, meron po tayong karapatan pumuna. Kagaya po itong si Kiko Barsaga. Sabi ni Kiko Barsaga, sa susunod na bagyo, i-align natin yung mga pamilya ng mga buwaya sa baha. Tingnan natin kung magnanakaw ulit sila. #kulong si Marcos. Paano sir, maanod sa baha itong mga anak ng buhaya Ang gaganda ng bahay nila hindi naman binabahay nila. Sa bagay, kasi wala mang flood control ngayon, kahit saan ka nakatira, subdivision, tingnan mo sa Cebu, subdivision, di ba? Hindi nagkaligtas sa baha, talagang lubog. Sana yun din mangyayari sa gobyernong nakangiwi ang panga. Kaya hindi po napigilan ng Iglesia ni Cristo na bumanat dito sa Marcos admin, na ngayon ay hinahanap na po ng Iglesia ni Cristo ang pananagutan. Bumanat po, gumawa po ng dokumentaryo. Itong si Weng de la Piña yan, ng NIT 25. At binanatan po ang Marcos tungkol po sa manumalyang flood control. Ito po yung malaking issue talaga ngayon. Ito, na nakaranas na po tayo ng malawakang pagbaha dahil po dito sa pangungurakot. Panoorin po natin yung dokumentaryo ng NIT 25. Narito po, 3 minutes lang po ito. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahigit 100 araw na mula nang banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address noong Hulyo ang mahiya naman kayo speech niya na naging mitsa sa nabunyag na malawakang katiwalian sa flood control projects. Pangako pa ng Pangulo, sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. pero sa loob ng 100 araw, ano na nga ba ang nangyari?
September 11, nangguin ng Malacanang ang Independent Commission on Infrastructure na siyang naatasang mag-imbestiga sa flood control anomaly. Bukod pa yan sa mga naunang pagsisiyasat na ginawa ng Flood Committee ng Kamara at ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Sa nasabi mga pagsisiyasat, may mga ibinunyag na mga pangalan at itinetali kung paano ginagawa ang hatian. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico. Karamihan sa mga kawani ng DPWs na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Dahil sa kontrobersya, nagsagawa ng malaking pagkilos ang iba't ibang sektor noong September 21. Ang ilang rally nawi po sa karahasan. Batay sa mga isinagawang investigasyon ng ICI, inirefer na sa Ombudsman ang pagsasampa ng kasong kriminal gaya ng graft at plunder laban sa 2 senador, 2 congressman, isang dating DPWH secretary at mga tauhan nito at ilang contractors gaya ng mag-asawang Diskaya. Malinaw sa mga pagsisiyasat ng ICI ang paghiral ng systematic kickback scheme para pagsamantalahan ang pondo sa pangunguna ng mga proponents o mambabatas. The Commission uncovered an alleged systematic kickback scheme in which legislators acting as project proponents inserted flood control projects into the National Expenditure Program, or NEP, and the House General Appropriations Bill, also called SGAB. Bukod pa rito ang 3 batches ng kasong isinampa ng Department of Public Works and Highways Ombudsman na sumasailalim na sa preliminary investigation. Sa kabuuan ay aabot na sa 6.3 billion pesos ang assets ng mga sangkot na isinailalim sa freeze order ng Anti-Money Laundering Council. Kabilang diyan ang mahigit 2,000 assets, 1,671 bank accounts, 58 insurance policies, 244 na mga sasakyan, 144 real properties at 12 e-wallet accounts. Pero sa kabila ng impormasyong ito, naiinip pa rin ang taong bayan. Resulta ang hanap nila at katampatang parusa sa mga sangkot dahil kasabihan nga, justice delayed is justice denied. Ako po si Weng Dela Fuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue. Justice delayed is justice denied. Nasaan na daw? Ang kinakasuhan, may nakulong ba? Bubuim? Anak ka ng kagawang walang nakukulong. Sabi may mga kasuhan daw next month, pagkatapos na magsuna, ulo nyo. Walang makukulong. Ligtas lahat ng mga buhaya, yun yung script nila. Dapat nga ito yung nalunod sa baha, itong mga buhaya na to, anak, kamutik kayo, anak ng kagawang. Hindi yung mga ordinaryong Pilipino. Nasaan na? Si Saldico, piling biktima pa. Si Saldico, piling inapi pa. Saan ang hustisya ho nito? Sarswila, ginagago tayo. Kaya binabaha tayo ng todo. Yung Pilipino hindi nagagalit. Mga political vlogger lang yung galit. Anak ng kagawang aoy. Pilipino rin kayo. Binabaha na kayo. Share nyo na lang yung video namin kung ayaw nyo magalit. Palike na lang, masubscribe pag ayaw nyo magalit para makarating po sa mga hinayupak na ito yung galit natin. Na hindi natin nagugustuhan yung panggagago nila sa taong bayan. Kaya yung Iglesia ni Cristo, magkakasana po ng rally ha. Suportahan po natin ito. Rally for Transparency and the Better Democracy. Iglesia ni Cristo, magsasagawa ng rally mula Nobyembre 16 hanggang 18. Malapit na yan. Sana nga ho may mangyayari po sa rally. Sana nga ho tatamaan ng hiya itong mga walang hiya. Sana man ho ang mga taong bayan ay sasama ho dito. Isigaw po natin yung pananagutan, transparency and a better democracy. Demokrasya sa ating bansa, transparency. Mukhang malabo po dahil pinagtatakpan ng ICI, ang totoong may sala. Pinagtatakpan ng Marcos admin, ang totoong mastermind. Ang pinsan ni Nguyen na si Tambaloslos, hindi kinakasuhan. Putang ina, marami nang namatay dahil sa flood control na yan. Recently, 224, ngayon ito bagyong uwan. Di ba ho kayo tinatamaan ng hiya dito, mga walang hiya kayo? Totoo pa lang yung barang, binarang ko na kayo. Ipaan ko na kayo sa baha, dyan sa uwan. Sana nga magkaisa tayo sa mga panawagan. Managot, ang mga kurakot, ikulong, Martin Romualdez, si Saldico. Saldico, Martin, bungbung. Yung ginawa ninyong pangungurakot sa Kaban ng Bayan, marami pong buhay ang namatay, na lagas. Marami pong bahay na nasira. Marami pong pamumuhay na nawasak. Maraming nasirang pamilya dahil iniwanan po sila ng mahal sa buhay nila. Dahil na disgrasya sa pagbaha, bagyo. Sana po'y managot na kayo. Sana po'y huwag nyo na pong pahirapan ng taong bayan na may kulong yung mga sarili ho ninyo. Dahil ang totoo naman yan, alam din ho ninyo sa mga sarili ho ninyo na kayo po ay may kasalanan. Martin Romualdez, yung Samar, binaha din. Saldico, yung Bicol Region, putsa kawawa ngayon, kagahapon, dahil sa bagyong uwan. Binugbog ng binugbog ng baha ang Kabikulan. Buong Pilipinas umiiyak, nagsusumaho. Ngayon, pagkatapos ng super typhoon, kailangan po ng tulong ang mga Pilipino. Kailangan po ng maiinom, makakain. Na imbis kayo dyan nagparty-party sa palasyo ni Bangag, dapat
Ang ginawa ho ninyo, tinigil nyo, at nagbadala kayo ngayon ng tulong. Kung ayaw nyo tumulong kasi takot kayo mabasa, mag-donate kayo dyan sa SMNI Foundation na lang. Para mapunta po yung tulong sa tamang mga nasalata. Hindi ko kaya nila yan. Dahil gusto nilang manglamang. Ang gusto nila ay sila lang ang masaya. Tapos tayong mga mahihirap, kailangan maghirap ka. Hampas lupa tayo. Ganun ho ang kagustuhan nila eh. Punta muna tayo dito kay Saldico. Tingnan mo si Saldico. Piling biktima pa. Kaya hindi kapal ng mukha, no? Siya pa ngayon ang biktima. Di ba po yung nabiktima ng mga nabaha? Ito po talaga yung mga inayupak ng mga buhay ang kakapal na mukha. Kaya binanatan po yan ni DJ Chacha ng file loan. Noon! Hinggan natin, no? Actually, nag-google ako ito sa ginamit niyang salita. Nung may nagtanong na membro ng media, kamusta si Zaldico? Ang sagot, well, downtrodden. Napag-google ako mga kapatid, wow, downtrodden, pangmayaman na salita. Ano yun? Ibig sabihin pala nun, parang pakiramdam mo inaapi ka, napagsamantalahan ka, natapakan ka ng lipunan. Tapos, Si Saldico. Yun ang pakiramdam ni Zaldico ngayon. Ape, biktima, downtrodden, kawawa naman. ano yung Mark Saldico? Biktima? Ay, ano naman sa mga nabaha kahapon sa Cebu? Yung mga nabaha sa Bulacan. Sinabihan ako ni Cookie Monster sa sobrang awa ko sa kanya, Ted Bailon. Kawawa ka, Hoy! Saldico. Nakakahiya naman sa mga namatayan kahapon, ha? Sila ang totoong ape. Sila ang totoong napagsasamantalahan. Kasi yung pera na dapat ginamit para sa flood control project na pamproteksyon sa mga mamamayan sa baha, saan napunta? Kaninong bulsa? Nagtatanong lang naman ako. Ngayon, pakisagot, sino po ang downtrodden? Kawawa. Putsang ina, kawawa ka nga, Saldico. Delete yung reaction ko doon. Hindi ko matanggap-tanggap yun. Sinabi na ni DJ Chacha na kawawa daw si Saldico. Putsang ina nyo, Saldico, rakot. Ito yung kawawa, 224 na namatayan. Kasi nga daw, binabanatan daw niya, binabanatan daw siya, binibira daw. Nisira yung kredibilidad niya. Buang ka, umuwi ka. Saan ka ba naglalayas? Ikaw pa ngayon yung kawawa, ang sarap ng buhay mo dyan sa Europa. Samantala yung mga tao dito, lalo na sa Bicol, na bagyo, na baha, namatayan, 224, putang na, walang kapatawaran po ito. Ikanta mo na yan si Martin Romualdez, ikanta mo na yan si Bongbong Marcos, alam namin, Saldico, na hindi mo magagawa ang lahat ng kababalagan na ito kung hindi kasabwat mo itong si Martin Romualdez at si Saldico. Saldico, si Bongbong Marcos, anak ka ng kamuti, kurakot ka. Kayong tatlo, 3 Mosquitoes, dapat managot kayo sa bayan. Putangin naman takin mo, ha? Ikaw na nga nangungurakot, ikaw na nga nakabili ng mga private jet, mga mansyon, mga chopper, na yung pirang pinambili mo ay galing sa nakaw, sa kaban ng bayan, sasabihin mo ba, ikaw biktima, kawawa ka, awards ka? Putangin ng Pilipino yung kawawa. Tingnan mo, nasan ka? Sarap ng buhay mo sa Europa. O nasan ang kababayan mo ngayon? Mga nawala ng mahal sa buhay, binaha, binagyo. Yung tahanan, wasak. Tangina, dapat kayo ay kung may hukumbitay pa sana, bitay na itong mga hinayupak na ito. Yan ang totoo dyan. Alam nyo, ganito. Sige tayo ng konti. Balikan natin si Bubuim, no? At si Elisa Marcos. Isipin nyo isipin nyo lang. Ewan ko kung matatanggap po ninyo ito. Si Elisa Marcos nagparty-party sa kasagsagan ng bagyo, no? Kumain ng mga masasarap. Harap ng buhay nila. Asan ba yun? Ito. May video rin ako dito konti. Sarap ng buhay ni Elisa Marcos. Andyan yung mga friends. Chika dito, perma dito. Masaya Pero kasagsagan po yan ng bagyo. Tingnan nyo, no? Oligarkiya talaga. Ayan, yung mga friends nila. Putangin na, mga walang puso itong mga to. Sino ba yan? Si Jinggoy? Putangin na, Jinggoy, nandiyan ka rin, ha? Si Jinggoy, no? Jinggoy, bakit ka pumunta dyan? Kay Baki, anak ka ng kagwang ka. Ito, yung mga alta presyon. Ito yung ginagawa ho nila sa kasagsagan ng bagyo. Matawa, selfie dito, selfie doon. Pero, tingnan mo naman, ang DSWD ni Bongbong Marcos, ang ipapainom sa mga evacuees ay tubig baha. Oh, legit, tubig baha. Umani po ito ng samot-saring batikos. Takin mo ako, hindi ako makapaniwala. Totoo pala. Sinabi po ng DSWD yan. Yung tubig baha pwedeng inumin, anak ka ng kaguwang kayo. Pinapahirapan nyo yung taong bayan. Kayo ang sarap ng buhay ninyo. Alak, tag 1 milyon isang bote. Iniinom mo ninyo, pera ng bayan. Pero yung mga nasalanta ng bagyo at baha ipapainom. O ito, baka sabihin po ninyo fake news. Nag-react po dyan si Dr. Mata sa sinabi ho ng DSWD na tubig baha ay pwede pong ilagay sa timba na yan at pwedeng inumin ng mga nasalanta kasama pa yung inayupak na rin doon na yan, sarap po sampalin rin doon. No? Ito, pakinggan natin yung sinasabi ng DSWD. Kahapon po, nagpadala rin kami ng mahigit 400 pieces of this water filtration kits. Ito po, makikita nyo, no, meron itong water filtration system, which is, may 0.1 micron filters.
that could actually remove cholera, salmonella, E. coli, at coliform bacteria. So ito didistribute natin kasi marumi yung tubig na nasira yung mga water distribution systems. So kahit na marumi po yung tubig, ilagay po nila dito and mag-filter po ng water filtration system. Yung tubig ba, hindi kaya? Yung tubig ba na may mat? Actually, pwede. Talaga? Ginamit na namin ito, in fact, Secretary Rex Gatchalian and President Marcos Jr. drank from this bucket. Okay, narinig nyo? Yung timba nila na meron di umanong water filtration ay kahit tubig baha ay pwede daw inumin, anak ng buang kayo. Dahil uminom na daw si Rex Gatchalian at si Bongbong Marcos ng tubig baha. Wala na. Sa Bisaya pa, wala na gin mamauni. ano bang nangyayari sa Pilipino? Payag kayo dito? Tubig baha ipapainom sa inyo? Yan ang liwanag ha, kahit tubig baha pwede. Putang ina, timba. May water filtration daw. Baha ipapainom sa inyo milyones na alak. Hindi po yan pinalampas. Putang ina, ginawa talaga tayong hampas lupa. Hindi po yan pinalampas ni Doc Mata. Dahil Dr. Mano ito, alam niya po yung mga bakterya-bakterya. Pwede nga ba? Yung tubig baha na inumin ng mga evacuees sa panahong ito, patay kang bakla ka. Ito, pakinggan natin si Doc Mata. Okay. Gusto ko lang po i-share yung aking side being a pediatrician. Kasi po dito po sa aking pagkaintindi, dito sa press ko ng DSWD, na ito pong family water filtration kit, ay yung tubig baha ay ilalagay po doon, tapos dahil po merong 0.1 micron filter, ay yung mga sinabing mga bakterya ay hindi na makapasok, no? At pwede nang inumin kaagad. Yun po ang aking pagkaintindi. Which is kung yun talaga ang minimin, I totally disagree. Correct. Dahil po, yes, proven on research po yan na ang mga 0.1 micron filter, pwede pong ma-filter ang cholera, salmonella, kasali ng mga coliforms, pwede po, no? Pero, paano po yung mga maliliit na mga virus? Correct. Ng HEPA virus, ng rotavirus, na grabe po yan siya sa diarrhea or severe ang diarrhea niyan. Yung pong mga leptospira o nagkukos ng leptospirosis, maliit po yan. Nasa 0.1 micron din yan na pwede po siyang sumingit doon sa 0.1 micron filter. In other words, hindi po lahat ng panganib ay napifilter dito sa water filtration na ito. Hindi pa po umabot yung technology ng ganyan. Kailangan pa rin po yung boiling at kung pwede po may chlorination pa. Bakit? Ito po ay tubig baha. No? Ano ba ang tubig baha? Galing na po yan sa mga dumi. Galing na po yan sa lahat ng mga kalawang, lahat ng mga even pesticides. Mga pesticides po hindi po yan mafi-filter. Mga lead galing sa mga baterya ng sasakyan or mga iba pang chemicals hindi po yan nafi-filter. Ngayon kung mainom yan, pwede po maka-poison, pwede po makasira ng utak. So delikado po na ito lang po yung ating basihan para maging malinis na po yung tubig. So kailangan talaga meron siniset kung kailangan lang na inumin yung tubig baha. Sinisettle yung putik ng kunwari tela muna. Then ito na po yung pangalawa para mas malalim na yung filtration so may tulong po. Then ipa-boil po siya ng 1 minutes. Then meron pang chlorination, mas maganda po. So in other words, hindi po usual na nagagawa ng common na tao itong process na ito. Mas maganda po na meron talagang professional na gagawa bago natin mapagkatiwalaan yung tubig na ipapasok natin sa ating bibig, especially po sa mga bata. So mahirap naman po yung magdagdag pa po tayo ng mga sakit sa mga makainom ng mga madudumi sa tubig baha. So much better din talaga na mag-provide na lang talaga tayo ng tubig rather than na mag-asa tayo sa tubig na inumin yung baha. Total sinabi naman na world class naman po yung ating equipments ng military. Pwede po sana mag-deliver. No? Like for example, helicopter, magdala ng mga tubig sa mga lugar na hindi kayang abutin or siyempre yung mga kayang abutin, makakatulong talaga din yung mga bumbero natin para po mag-distribute pa ng tubig na malinis. Putang ina, mapamura ka dito, tubig baha. Oh my gulay. Dapat yung DSWD mag-demo ka, actual ba? Ang sinabi daw niya, ininom naman daw ni Rex Gatchalian at ni Bongbong Marcos. Puta, nakita ba namin na galing sa baha yung tubig na yon? Dahil na mineral din po yun eh. Nilagay nyo dyan, ginago nyo naman kami. Sana mag-demo kayo. Painom nyo kay Bongbong Marcos. At kukuha talaga kayo ng tubig baha sa baha. Kuha kayo doon sa may sa may Espanya, daming baha doon eh. Yan sa Manila Bay, maraming baha dyan. Kuha na lang kayo kahit isang pitsil yan, isang container, puno lang yan. Kasi total sabi naman ni Bongbong Marcos, iipunin ang tubig baha, ibigay sa mga walang tubig. Ito na pala yun eh. Sige nga, live po natin para mapatunayan natin na walang epekto yung baha na yan sa katawan natin. Ano Bong? Kayo dalawa ni Lisa Bong. I-live natin. Lagay natin yung tubig baha dyan sa timba na yan. Pagkatapos inumin ninyong dalawa. Hintayin natin kung walang doktor na mag-asikaso sa inyo dapat. Kasi sabi naman chef, sabay-sabay kayo lahat. Kasama kayo DSWD. Tingnan natin kung anong mangyayari. Di ba kayo mangisay? Yan ang mahirap sa atin eh. Tubig baha, yung pinapainom sa mga nasalanta. Anak kayo ng kaguwang. Ganun na po tayo dito. Hampas lupa ang tingin nila.
ng gobyernong ito. Saan ka nakakita? Wala pa tayong ganong mekanismo sa ating bansa na yung tubig baha ay pwede nating inumin at ligtas inumin at hindi tayo mapapahamak. Wala pa, anak kayo ng kagwang. Huwag ka kayo magpauso. Pag naniwala yung mga evacuees na dyan, maraming mamamatay, maraming magkadayariya dyan. Hipa, liptos, anak kayo ng kamote. Sana huwag kayo magganon. Magsabi kasi tinanong man kayo, yung tubig baha, pwede ba? Anong sagot ninyo? Oh, pwede yung tubig baha, ay tubig baha, kaya. Oh, uminom nga daw si Bongbong at saka si Gatchalian. Anak kayo ng kagwang. Meron ba? O tingnan mo, ito yata yung sinasabi ni Madam na uminom ito si Bubuim. Ayan yan, oh. 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 Uminom daw ng tubig, baha. Uminom. Putang ina. Tubig baha ba talaga? Galing yan? Nasaan yung ganong kalinaw tubig baha? Ang baha ay kulay dilaw. Anak ng utak ninyong mabangag kayo. Sige nga, mag-live nga tayo dyan, mag-demo. Ako magkuha ng tubig baha. Doon ko kukunin yung tubig baha sa Malabon. yung tubig baha dyan sa Malabon, sa Katmon, dyan nabutas. Daming ano dyan, mga oil tanker, natatapon, mga acid. May mga dumudumi pa. O sige, ilagay natin dyan. Pasintabi sa mga kumakain. Painom natin kay Bubuim. At kaya, Risa Marcos. Alam mo, imbis na magpauso kayo dyan, ayan, gumawa niyan, gusto lang kumita niyan. Nagkapira lang yan, DSWD dyan. Hindi talaga mainom dyan. Kahit pangluto, hindi pwede. Siguro panglaba pwede, anak kayo ng kagwang. Pero inumin nyo, oy, taong bayan, huwag kayo maniwala dyan sa pautot ng DSWD. Ikakamatay nyo yan. Hindi nga kayo namatay sa baha, hindi nga kayo namatay sa bagyo, mamatay naman kayo sa diarrhea, sa sakit ng dulot na itunuro ng DSWD na iinom kayo ng tubig baha. Kasama, pwede daw ilagay. Tangina naman talaga. Gamitin nyo na lang yung mga helicopter ng mga Amerikano. Diyan sa EDCA, walang pakinabang. Huwag nyo nang tipirin ng taong bayan, anak kayo ng kamuti kayo. Bumili kayo ng napakaraming tubig dyan sa Isim Bonus, mura lang yan. O bumili kayo sa Isiminay Foundation ng tubig, mura lang yan. Ipamahagi nyo po, putang ina, huwag nyo naman po ilagay sa panganib yung kalusugan ng mga evacuees. Putay, nasalanta na nga ho sila ng bagyo, ginagago nyo pa, tangan nyo naman. Namigay kayo ng libreng tubig. Pwede siguro yan magamit, hindi yung iinumin, hindi yung pangluto, panglaba siguro, panligo. Pero pangligo, putang ina, baha, nililigo mo, animal talaga kayong mga alta kayo, sarap ninyo pagsasampalin. Mga wala kayong puso. Kaya binanatan po kayo ng kaibigan natin, ito kaibigan natin si Alona. Ito, pakinggan natin komentaryo ni Alona. So, welcome back. Ito na yung balde na may bidet na. Paano mo kay Bakit, ma'am? Pinagmamalaki ng gobyernong ito. Sus Mariosep, napakadami ng presidenteng dumaan. Wala naman akong naalala na nag-effort pa sila na mag-distribute ng balde na may bidet. Mineral water lang ang katapat niyan. Correct. Ang mura-mura ng mineral water. Huwag yun ang pahirapan yung mga biktima. Correct. Bigyan ng tubig para mainom agad nila ganun. Nagawa nga ng isimin na yan. Yung isimin na, yung container talaga. Kung ibinibigay sa mga nasalanta ng lindol. Ngayon, tulong na naman ni Seminay ng nasalanta sa bagay. Yan po yung kanilang GCash number, ha? Walang pundo galing sa bayan yan. Pero kayo, mga inayupa kayo. Hindi nyo kaya yan, bumili ng container na tubig para hindi na po kayo mamigay ng ganyan. Putang ina, napakadelikado po niyan. Baka mag-isay pa yung mga kababayan natin. Anak kayo ng kagwang, Bakit ginagawa nyo sa totoo lang? Napakalabi ng calamity funds sa 1.3 trillion. Tapos, yung mineral water, itipirin nyo pa? Visit niya Hello? Una, di ba? Nakakabwisit yung mamimigay si mga 5,000 kapag partially damaged yung bahay mo at 10,000 kapag totally, completely damaged. Bibigyan ka na 10,000 para makapagpatayo ka na raw ng bahay. What the fuck? 10,000, makatayo ng bahay, 5,000. Okay, ninang. Wala pong poste ngayon, itig sa 10,000. Yero pa lang, napakamahal. Pako pa lang, plywood pa lang, buang kanyor. Wala, ginagago nga tayo. Hindi naman pwede kasing ibigay yung kanilang mga kinurakot. Lima sa kaban ng bayan sa mga tao. Gamitin nila pag party-party, ma'am. Kaya wala pakialam mga animal na yan. Sipin mo yan, ha? Timba, lagyan mo ng bahay, inumin mo. Diba? Naku, tutuusin, ha? Kung bibigyan mo ng 100,000 ang 1,000 families, so aabot ito ng parang 100 million. So kung bibigyan mo ng 500,000 ang 1,000 pamilya, 500 million, 1.3 trillion ang budget. 1.3 trillion. Tapos 5,000, ha? 10,000, sasabihin mo, magbibilin ka pa para makapagpatayo na kayo ng bahay. Tapos ngayon ito naman, imbes na mineral water, tinipid nyo na naman. Ba't di na may bigay? Bigyan nyo sila ng tubig. Correct. Mura lang yan. Alam mo, hindi po katanggap-tanggap ito para sa akin na kahit sino po siguro magre-react dito. Isipin nyo, yung calamity funds ninyo, trilyon-trilyon. Pero ang gagawin ninyo sa taong bayan, tubig ba? Pwede bang unahin nyo painumin si kalbo ninyo? Yung mga Ensaymada vloggers, kayo ngayong unang tumikim para may saysay naman yung mga bayad sa'yo ng gobyerno, mga hinayupa kayo ng PCO, bilyon-bilyon pondo ninyo.
Try nyo po uminom ng tubig baha dyan sa timba na yan. Tingnan po natin kung di kayo mangisay. Kayong lahat ng DSWD officials. Ang kukuha ng tubig baha, kami. Para malaman namin, obserbahan natin kung di ba kayo mangisay. Yan tayo, kayo nagparty-party, sarap ng kinakain ninyo, sarap ng iniinom ninyo. Pero ito tubig lang na mainom, putang ina, pinapahirapan pa po ninyo yung taong bayan. Yung pang-party-party ninyo, ang laki ng pondo ninyo. Pero ito tubig sa mga nabaha, nasalanta ng bagyo. Hindi nyo kayang may bigay, iinom na lang pala ng tubig baha, putang ina nyo. Sa bagyo, hindi kayo handa. Sa inyong mga party-party, luho, handa kayo. Lo nyo. Kaya galit na galit po dito, itong si, sino ba to? Daryl Yap, sabi ni Daryl Yap po. Kaya ano to, kay Mangga mga bataan to. Yung mga parte, pinaghandaan, yung bagyo, hindi, putang ina nyo. Baka nga daw sir, ipainom sir, anak nagkagawang talaga naman, ano bang nangyayari sa Pilipinas? Kamalas-malas naman ho natin, na nagkaroon tayo ng mga leader na nandyan ngayon sa Palacio de Polvoro na walang pakialam. Baha nila, inumin nyo. Yung mga bumoto kay Buboy, mga ensaymada vloggers, hindi kayo nabaha? Hindi kayo nasalanta? Huwag naman sana kayo nasalanta. Kung hindi kayo, baka pamilya nyo. Inom daw kayo ng baha, kaya nyo. Sa akin, hindi po ito makatarungan na ini-encourage po nila yung timba na umano'y pwede tubig baha ilagay. Ayan, napaliwanag na po ng isang doktor na si Doc Mata na hindi po pwede, hindi safe po yan. Kasi yung mga maliliit pa na virus, hepatitis, leptos, diarrhea, medyo hindi po yan kayang salain. Wala pa daw ganun na aparato na pwedeng inumin ang tubig baha. Ayan po ang nakatakot. Hindi kaya ng timba ni Bubuim. Sa mga nakapanood sa Bisdak Pilipinas, ito lang po yung i-advise ko po sa inyo. Kung nabigyan kayo dyan ng DSWD ng timba na yan, huwag po kayong maglakas ng loob na uminom. Pwede siguro yan tubig, pero hindi yung tubig galing sa baha. Yung tubig parang ulan, galing sa ulan, nakasahod kayo dahil bagyo, pwede nyo gamitin yan. May tangke kayo. Pero yung tubig baha, na ilagay nyo dyan, puta delikado ho. Daming virus po kasi dyan sa baha. Halo-halo na mga kalawang, mga langis. Putang ina. Huwag po kayong maglakas ng loob yan. Kayong DSWD, huwag niyong ibibida yan dahil hindi po yan subok. Ibida nyo kung harap-harapan talaga, kumuha kayo ng tubig baha at nilagay dyan at pinainom nyo si Rex Gatchalian at si Bongbong Marcos tapos hindi nasira yung katawan, hindi nangisay. Pwede po yun. Wala nga ganun eh. Pwede siguro advice dyan, ilagay po yung tubig baha pero hindi pwedeng inumin. Siguro panghugas na lang. Or panglaba. Hindi rin pwede panghugas sa pinggan eh kasi nga may virus pa rin yan eh. Sa totoo lang. Siguro panglaba, pangligo, pwede. Yung inumin po ninyo, marami namang mga mineral water talaga naman. Grabe naman tong DSWD, grabe naman tong gobyernong Marcos. Hindi nyo kaya mamigay ng isang container. Kinaya nga ho ng Inseminay na wala silang pundo ng bayan. Kayo pa kaya, buang kayo, trilyon-trilyon yung calamity funds. Hindi nyo kayang bigyan ng mga yan. Baha talaga, baha. Nyor. Bahaing mo yung bunga nga ninyo ngayon. O ayan, sa mga nakapanood po ngayon, meron pong rally ang Iglesia ni Cristo. Ngayong November 16, 17, 18, yung walang ginagawa, sali po tayo. Kapag matuwid ang namamahala sa bayan, nagsaya ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Ayan po. Yan, ipinalabas ng Iglesia ni mabilis lang yung ano nila, yung video. At huwag kayong makibahagi sa mga gawa. Ulitin natin. Ay, sorry. Ulitin lang natin. Basahin natin kunti. Okay. Makinig kayo, Bubuim. Sabi ng Iglesia ni Cristo, kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit, tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Anak ng kagwa ka. Ang ganda oh. Next, sa si Bubuim dyan. Ayan, mga kinurakot na pera. Sabi naman, at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman. Tama? Na walang ibubunga kundi inyong ilantad ang mga ito. Tuloy lang natin kunti. Ilantad ang mga kurakot, ipakulong. Ayan na. Iglesia ni Cristo, rally for transparency, better democracy, November 16 to 18. Husgahan na ang mga buhaya. Ako sa akin, okay ho ito para pampagising sa mga tulog na mantika ng mga Pilipino na hanggang ngayon hindi pa rin nagising sa katotohanan na ginagago na tayo ng gobyernong bangag. Mantakin nyo party-party sila sa kasagsagan ng bagyo. Maraming namatay, maraming nagugutom, maraming nauuhaw, maraming nasalantang kabahayan, masaraming nasirang pamilya, inaanod yung kanilang mga hayop, mga alagang baboy, wash out ang buhay nila.
Sila ang saya nila. Pero yung mga biktima, inom kayo ng tubig baha. Anong klaseng Pilipinas meron tayo ngayon? Mga namumuno, mga walang puso. Kaya pa ba? Hanggang 2028, Panginoon, tama na po yung dilubyo. Hindi na po kayo ng Pilipinas, walang kwenta presidente, baha daw papainom sa amin. Animal, oh. Magandang tanghali po sa ating lahat, mabuhay po tayo mga Pilipino.